gusto natin medyo malamig yung paligid natin, no? Pag nag-beach tayo, nag-swimming pool, pagbalik natin sa bahay, gusto natin malamig. So alam nyo, ang isang pinaka-in-demand na gamit ngayon sa bahay ay ang mga aircon. Ayan, so iba-iba hong klase ng aircon. Meron hong tinatawag na floor type, merong split type, at merong window type. Ngayon, kung bibili ho tayo ng aircon, ano ba yung mga dapat natin i-consider para ho tayo ay makapatipid sa paggamit nito, sa konsumo nito, at hindi naman na umabot ng hanggang langit yung ating mga bill sa kuryente dahil pagka nagkaganyan, medyo konsumido rin si Mrs. Kung saan siya kukuha ng budget. So, importante malaman natin kung tayo nagbabalak gumamit ng aircon, bumili ng aircon, ano ba yung dapat natin tandaan para tayo ho ay makatipid sa kuryente. Ngayon, makakasama natin si Miss Catherine Tapia, Marketing Manager po nitong HMR Philippines. Good morning, Miss Tapia. Good morning. Welcome sa unang hirit. So, ano yung unang mga dapat tandaan kung gustong bumili ng aircon ng isang pamilya? Well, marami tayong factors na dapat i-consider. Bukod sa budget natin, kailangan natin i-consider ang floor area. Kung gano'n yung size? Yes, yung size ng room, kung ano yung taas ng Ceiling? yan, and kung gaano karaming tao ang nasa loob ng kwarto. Okay. Per sala. So, tapos paano mo i-consider yung meron kasing split type, may floor type, may window type, ano? Ano ba yung paano mo ba dinidetermine kung saan mo ilalagay yung ganong klase ng mga aircon? Depende yun kung gaano kalaki nga yung room and then dun sa capacity din ng aircon. Consider din natin yung horsepower or for other models, meron din tayong BTU na tinatawag, yung British Thermal Unit. Tapos consider din natin ang energy efficiency rating. Yung EER na kadalasan gaya po nito. Like this. Yan, ito yung nakikita nyo. Pagka bumibili po tayo ng mga air conditioning units, may mga nakikita ko tayong EER. Ano ba yung ibig sabihin ng EER? Ano ba yung importansya niya sa isang aircon? Ang energy efficiency ratio, dito na natin determine kung gaano katipid siya sa kuryente. So the higher the rating, mas matipid siya sa kuryente. So halimbawa, ito, EER niya ay 9.4. May nakita kayo na 10.0. Ibig sabihin, yung 10.0 That's the maximum. Maximum. Yes. Yung mas matipid. Correct. Okay, so yun pala ho, yung mga dapat ninyong tandaan, ano? Yan, kayong EER. Tapos may binabanggit ka kanina, Miss Catherine, na parang yung mga nabibili natin mga aircon ngayon, may mga features siya na hindi naman natin nagagamit, pero nakakakonsumo ng kuryente. Ano yung mga features na yun? Like yung mga standby mode. Basta nakasaksak siya, nagkukonsume pa rin siya. Basta may red light. Okay, so pag makatipid, lagi mo unplug. Yan, plug mo pa rin Yes. lagi. So hindi yung mga, halimbawa, yung mga remote control features, yan. Pwede naman yun, ano lang siya, nasa convenience lang. Siyempre, kung ayaw mo nang tumayo, diba, naka-relax mode ka na. So yung bang konsumo ng window type, split type, and floor type, ay pare-pareho lang? Hindi, iba-iba siya. Depende siya sa horsepower or yung sinasabi ko kanina yung BTU. Ang may pinakamataas na horsepower, alam yung floor type. Oo. Merong ibang umaabot kasi na 2-tonner or 5-tonner. Pero nakikita natin madalas siyang floor type doon sa mga medyo malalaki, no? Parang usually sa mga sa mga living room. Living room, yes. Kung sa bahay, kung sa mga nasa hall. Yun naman window type usually pang kwarto. Yes. So pero pag kwarto, kailangan tingnan niyo rin kung ilan yung floor area. Correct. What about yung split type? Ang sabi ng iba kaya do split type gusto nila tahimik. Correct. Tahimik siya. Nasa labas yung condenser niya. Ayun. Mas makakatipid ba? Mas malakas bang kumonsumo yung brand new o yung second hand? Depende naman yan kung gaano katagal mo kasi gagamitin eh. So, kailangan lang na talaga i-check is yung EER nga. Yung EER. May ano ba yan? Kung gaano katagal dapat pwedeng gamitin? 10 years, 15 years yung isang air condition. Baka naman habang naluluma na siya, lumalakas na siya sa konsumo sa kuryente. Oo, yung iba kasi di ba yung Freon nauubos, so paparefill na lang. Yung iba pinapalinis yung aircon, mas malamig ulit siya. So gaano? Pagka nahihirapan yung makina, mas malakas sa konsumo sa kuryente? Oo. Ayun. So kailangan papaservice nyo rin? Yes. Gaano kadalas yung pagpapaservice? Depende kung gaano kadalas mo siya gamitin sa isang araw. Siguro in 1 year, kung 8 hours a day mo siya ginagamit, ang maintenance niya is like 1.5 years. Yeah. Kasi daw po, sinasabi ho niya, pagka ho ang aircon ninyo, hirap yung makina, mas malakas ho yung konsumo niya. So halimbawa, maliit yung aircon na nilagay nyo sa isang malaking area, hirap yung makina. Tama ba ako, Miss Cathy? Correct. Yeah. So yun yung mga tatandaan ninyo. Pero may mga ibang klase ngayon, ang tawag doon, yung parang gaya nitong nasa likod mo, Miss, Ito ang tinatawag nating portable aircon. Portable aircon. Pwede mo siyang ilipat kung saan-saan. Kung isang aircon lang ang afford mo sa isang bahay, pwede na tong portable air conditioner. Sa umaga, nasa kusina nyo, sa tanghali, nasa living room. Kung nasan ka, dalhin mo siya. sa gabi ay nasa bedroom na. Correct. Ayan. So, yun yung mga, kailangan natin tandaan yan, gusto nating mag-aircon, gusto nating malamig, pero may mga paraan naman para makatipid tayo sa konsumo natin sa kuryente. May ano ba yan, yung maximum hours kung gaano mo lang muna siya dapat katagal gamitin in one day?
In one day, matagal na siguro yung 8 hours. 8 hours, papahingahin mo rin. Oo, papahinga mo rin. Kasi pag nag-init yan, baka naman masira na Bibili siya. ka uli. Oo, pero mura naman dito. So kung bibili sila ng second hand, ano mga dapat tandaan? Kung bibili ng second hand, dapat tandaan yung energy efficiency rating, tapos kung ilang watt siya, Oo. and then yung capacity niya, HP or BTU. O, saka tanongin nyo mabuti doon sa binibilhan ninyo. Magkaturo kayo mabuti. Ayan. Bago kayo bumili ng aircon, i-measure nyo muna yung kwarto nyo kung saan mo siya ilalagay. Ayan, Kailangan ha? alamin nyo muna yun. Pag pupunta kayo at alam nyo na, ilan ho yung square area, yung square meters ng room nyo na paglalagyan. Dapat alam ho ninyo yan para masasagot kayo ng tama anong bibilhan ninyo. Tama. Okay, maraming salamat Miss Cathy Tapia, Catherine Tapia at yan. Ha? Dapat ho natin tandaan, mainit ang panahon, gusto nating malamig ang ating paligid, may paraan para makatipid. Kaya tandaan ho ninyo ang mga sinabi ni Miss Catherine Tapia para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente nang hindi naman tayo tumatagaktak ang pawis. Back to studio po tayo. Ayan, good morning po muli mga kapuso. Parang gusto ko palamig doon bigla, no? Ang daming coolers. Kasi sobrang naman talaga maalinsangan ng panahon ngayon. Oh, sobrang init. Pero isa sa mga masarap gawing pagka mainit ng panahon ay kumain. At syempre, sa malamig na kinakain natin, masarap yung may pinipig. Yun. Eto po, balikan natin sila Monica at Arn kung saan sa napakasarap at malutong na umaga natin sa Binyang Laguna. Yes, at syempre, parang may amoy pinipig ba sa inyo dyan? I can smell. Ayun! Ikaw pala, Oh, Julius. si Ikaw na Bambi. nga. Lipat naman tayo kina Monica at Arn. Arn, the most well-traveled puppet. Totoo! Diba? Ayan, oh. Nakotsero yan. Arnie, I miss you. Arn! Thank you, Susilin. Nagbabalik po tayo live dito sa MM Pinipig sa Binyang Laguna, mga kapuso. Kung napapansin nyo po yung dalawang nakadilaw na yan nakasando, kahapon pa po yan nagpapala dito sa dinami-dami ng mga umu-order dito. Anyways, at ngayon, iisa-isay na natin ang paggawa ng malutong at masarap na pinipig. Simulan natin yan dito sa pagbabad sa tubig ang unang proseso. Kapag daw kakaanin lang ng malagkit na bigas at hindi na ibilad, ay hugasan lamang ito. Pero kapag naibilad ito, hanggang ibabad ang malagkit na bigas hanggang 16 hours conforme sa dami. Ito ay para lumambot ang bigas. Tandaan mga kapuso, malagkit na bigas ang ginagamit sa paggawa ng pinipig. Anyways, punta po tayo ngayon kay Monica. Hi, Mon! Salamat, Art. Okay, so pagkatapos nga ibabad yung mga palay na pinakita mo kanina, dadali na yan dito sa mismong production area. Pero bilang basa nga yung mga palay na nanggaling sa'yo, Art, kailangan nila yan patuyuin at ilalagay nga nila yan dito sa mga sako, tulad nitong nandito sa tabi ko. Now, yung mga palay na nandiyan sa loob po ng sako, pinapatuyo nila yan for about 10 to 30 minutes, tapos okay na siya. At kapag tuyo na, ilalagay naman nila ito dito sa makinang ito na tinatawag nila na sangagan. So dito sa makinang to, niluluto yung mismong palay at para malaman kung ito ay luto na, so nakikita nyo ba yung parang tumatalsik-talsik dyan sa labas, ayan, titingnan daw nila yan, kukunin nila mula dito sa loob at kapag medyo crispy na siya or medyo malutong, hiwalay na daw yung laman sa balat, meaning luto na siya. Actually, yung lumalabas dyan, sabi nila, finished product na yun eh. It's actually pinipig na. Pero meron kasing isang type of pinipig, which is the finer kind, na tinatawag naman nila na busa. So yung busa na yon, dadali nila, or para maging busa yung pinipig na yon, dadali nila ito mula dito sa makinang yan, dito sa sangagan, papunta dito sa susunod na machine. So dito sa machine na ito daw yung responsible para dun sa pagpapabilog or pagpapabloat ng mga pinipig na nanggaling nga dun sa sangagan. So ayan, ilalagay nga nila dito sa makinang yan. At pagkatapos, dadalhin na yung pinipig kanina na nanggaling dito at yung busa nga mula dito, papunta dun sa susunod na area. Dito yan. Tada! So dito sa area na to mga kapuso, dito po ginagawa yung tinatawag nila na pagtatahip o yung pagtatanggal ng mga excess na balat ng palay mula dun sa mga naluto nga natin na pinipig. Pero dito sa areang ito, isang beses lang pagtatahipan yung ating pinipig. Tapos finished product na siya. Pero yung busa o yung sinasabi nga nilang finer type of pinipig, dadaan pa siya sa isang klase pa ng pagluluto or paglalagay sa makina, which is responsible naman daw doon sa pagpapakrispy nito. At pagkatapos nun, ilalagay ulit siya sa isa pang tahipan. So, second round of pagtatahip. Pagtapos, ito na yung kanyang finished product.
So kung mapapansin nyo mga kapuso, magkaiba talaga yung itsura niya. Ito yung sinasabi kong busa, medyo bilogan yung itsura niya. Ayan, medyo bilog-bilog siya. Ito yung ginagamit po natin sa halo-halo, which is parang sabi nila, parang Rice Krispies na nga daw siya. Ayan siya. At ito yung pinipig, medyo flat siya as compared to sa busa. Ayan. Tapos ito yung ginagamit natin sa mga kakanin at sa iba't ibang mga pagkain pa na niluluto natin. So yun yung 2 kinds of pinipig na makikita nga dito sa paggawaan ng pinipig sa Binyan, Laguna. Now, speaking of pagkain mga kapuso, mamaya sa ating pagbabalik, iba't ibang pagkain na ginagamitan ng pinipig at hinahaluan ng pinipig ang ating ibibida. Kaya tutok lang dahil tiyak, nakakatakam na naman ang umagang ito. So magbala po dito sa paggawaan ng pinipig sa Binyan, Laguna. Balik muna tayo sa studio. Sa pampalamig na ginagamitan ng napakasarap na pinipig. At walang iba yan kundi ang halo-halo at kasama natin ngayong umaga Chef Tristan Encarnacion sa ating pagbabalik. Pag-uusapan naman natin kung paano natin magagawang business ito, magkano ang puhunang kailangan, ano yung mga sangkap at kung ano-ano pa sa pagbabalik po yan ng unang hirit. That's right. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit. Unang ka. Balitang dapat na malaman. Ang mga nakalap ng iyong pandama sa isip ito ay binabasa. Ngunit paano kung ang hindi nasisilayan ng mata ang iyong makikita? Ang mga lihim na ikinubli, ang marinig, ang nakaraang lihim, ang siyang masisilip at ang ikinulong